Pinakokonsidera na rin ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employers ang pagpapatupad ng work from home arrangement kasabay ng inaasang epekto ng EDSA rehabilitation. Sa panayam pa ng DZXL-RMN Manila, sinabi ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na dapat magkaroon ng mga employers at mga empleyado ng magandang solusyon kapag nagsimula na ang EDSA rehabilitation. Handa naman daw ang kagawaran na mamagitan sa pagitan ng mga employers at employees kung kinakailangan para naman sa ikabubuti ng dalawang panig. Tawagan po kami doon po sa ating mga employers na i-consider po yung posibilidad na yung mga pwede pong magtrabaho sa kanilang yung pong binabanggit ninyo, work from home, ay sana i-consider po. Nang sa ganon, wag naman pong mapinsala yung ating pong mga manggagawa at wag naman din pong mapinsala yung operasyon ng mga negosyo. Nilinaw naman ni Secretary Laguesma na hindi ito mandatory lalo't mayroong sariling management prerogative naman ang mga employers. Bahagi po ng kanilang tinatawag na management prerogative kung paano po nila palalakarin o i-manage ang kanilang negosyo. Subalit lagi pong merong pasubali na dapat reasonable, merong flexibility at yung pong mutual benefit, mapakinabangan po ng mga namumuhunan at ng atin pong mga manggagawa. Samantala sa kabilang dako naman, iginit ni Employers Confederation of the Philippines o ECO President Sergio Ortiz Jr. na hindi applicable para sa lahat ang pagpapatupad na work from home arrangement. Pabayaan natin yung mga kumpanya to determine what is good for them. Dahil iba-iba sitwasyon ng mga kumpanya na no formula can fit everybody. Iba-iba yung lugar, iba-iba sa sasakyan, iba-iba yung arrangement at papalit-palit yan. So huwag sanang magkakabali na gagawa ng schedule na mandatory para sa mga kumpanya dahil yan makakadisrupt talaga yan. Mga kasama, yan po sina Department of Labor Secretary Bienvenido Laguesma at Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Jr. sa panayam naman ng DZXL-RMN Manila.